Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today, man, we have another reaction, no? So today, we have the part 3 ng vlog ni Pablo, I assume, sa Japan. Ang title nun is, What a Nice! No? What a Nice! So we already watched the first part, second part of this vlog sa mga live stream natin. No, and again, I just want to say I do want to apologize if hindi na tayo nakapag-live, no? We're going to again mag-notify na lang sa inyo yan, no? But we're just very busy right now. There's a lot of things going on, so do want to apologize for that. But a lot of you is also commenting and requesting for us to react to this. Yeah, I mean, hindi ko nga napansin na mayroon na palang bago, no? What a nice! Well, I'm really excited with this. Pablo's vlog is super chill, no? Super chill. Pag dito siya sa Japan, so I'm just excited with this. Without no further ado, man, let's get it. Oh, what transition na ganun? Ang labing! Grabe, sobrang ganda talaga. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Long hair, Pablo, no? Take time for self-reflection. Tokyo Tower? Is that the Tokyo Tower? Or always chill, no? Naalala ko yung mga old vlogs nila. Thank you. Slow pace. Itadakimasu. Oh, let's go. Oh, man. Yan. One hand. Kaya niyo. That looks banging, man. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Food. Bless this food. Thank you, Lord. Oh, I'm getting hungry. I'm getting hungry. What the hell? We have a bit of a mukbang happening right now. I don't actually know how to use chopsticks, but we have a lot of chopsticks dito sa bahay namin. Kasi nagko-collect yung asawa ko ng chopsticks. Again, hindi yung kahoy ng chopsticks. We do have like a chopstick na parang kahoy din. But we never actually use it. It's just, you know, display in the house. Namis. Matami. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Oh, I cannot watch this. I'm getting hungry. Pablo, what are you doing? Can we skip this part? Can we skip this part then? What a nice. Gochusama deshita. Sarap. Solid. Oh. Wow.
Pilipinas siya, may mga vendor dyan. May mga vendor sa part na yan. Man, clean, no? Clean! Come on! Just like sobrang peaceful sa Japan, no? Look at the place, man. Aesthetic. Koran, okay? What are we doing here? Lamig. Bakit kasi? Lamig. ASMR. Ang ganda ng bahay, sobrang peaceful, grabe. I mean, I love going to like Japan, like doing this, no? Yung parang ikaw lang exploring Japan on your own time, hindi ka nagmamadali, di ba? Maganda gawin niya pa ikaw lang mag-isa, wala kang kasama, no? Kasi masarap lang kung meron kang kasama, syempre kasama mo na gustong puntahan, which is, of course, obligado kang sumama, pumunta, kasi dalawa kayo eh, right? But here, it's just Pablo, no? Just Pablo enjoying Japan on his own time, no? Sarap sigurong maranasan nun, no? Ito yung gusto kong peace. Nakakaingit. Ang paligid. Yung tunog ng batis. Ang batis. Ganda. Tapos ang ganda ng mga leaves. Kulay pula. Patingin kasi. Siyempre naglalagas sila. Patingin kasi. Pero ang ganda sa floor ng mga leaves na patay na. Patay na. You know? Yan. Man, ang ganda naman dyan. Ew. Ang late, hindi naabot. Try natin puntahan mamaya. I'm sorry. I thought is it Pablo? Wait. Did he leave the camera here? sa tulay? Tapos tumakbo siya punta doon? So, Oh no, it's not. So, Okay. nandito tayo ngayon sa Koran Cay. Koran Cay. Medyo malayo siyang biyahe from the hotel na pinag-stayan ko. Parang more than 2 hours ata. Sobrang ganda dito, grabe. Marami daw tao dito pag autumn eh. Ngayong winter, wala masyado. Actually, wala talaga. Parang iilang tao lang nakita ko. Nandun ako kanina sa Batis. Tapos tinry ko hawakan yung tubig. Sobrang lamig, grabe. Kala ko nilagay ko sa yelo yung kamay ko. Pero wala masyadong tao, tingnan nyo. Ayun yung paligid. Grabe, sobrang peaceful. Oh man, nahilo. Nahilo ako. Tingnan nyo naman. Grabe. Sobrang peaceful dito. Dinig na dinig mo yung Batis. Batis nga ba yun or river? Parang Batis naman yun. I think it's Rib. Yeah, I mean, you can say it's Batis maybe. Kasi syempre naglaglaga na yung mga leaves ng mga puno. Kasi nga winter.
Tapos, ang ganda tingnan nung leaves nila sa floor. So, tingnan nyo ito. Yan, di ba? Wala na siyang Oo nga. leaves. Oo nga, no? Iniwan na siya ng leaves niya. Uy! Leaves. Iniwan siya ng leaves. Pati ba naman sa ano? Di yung double, ano tayo? Double entendre ni Pablo. The wordplay pala. Iniwan ka na. Wala na. Pero ang ganda tingnan ng mga fallen leaves sa floor. Parang it gives a different vibe, a different kind of aesthetic. Mhm. Ganito yung klase ng life na gusto ko kapag tumira na ako. Or parang gusto ko kapag nagkaroon ako ng sarili kong bahay, ganito ka peaceful. Parang malayo sa pressure ng city, pressure ng lahat. Parang you're able to I think. feel like everyone naman, no? I mean, I guess hindi. No, there are people na gusto yung mabilis na buhay, no? Yung mga ganun tao. I guess hindi lahat. Maybe karamihan. Speaking of think, sa pag-search sa purpose, taking your time to self-reflect. Mhm. Kaya isa talaga sa mga paborito kong bansa yung Japan. Kasi for me lang naman, I'm not really sure. Hindi ako sigurado. Kasi syempre, hindi ko naman fully alam yung culture ng mga Japanese. Pero, pag nandito kasi ako, sobrang nakakapag-isip ako. Ako kasi, sobrang hirap talaga ako mag-multitask. And if I have the chance, if meron akong chance na isa-isahin yung bagay, ganun ko siya talaga ginagawa. Kaya kapag kinakausap ako ng ibang tao, hindi ko sila napapansin. Or if may iniisip ako, hindi ko nabibigyang pansin yung paligid, yung mga nasa paligid. Kaya minsan mabubunggo na lang ako or sisigawan na ako kasi nga ganun yung nangyayari. Grabe, may forest pa dito. Mini forest. Oh! Di ba? Tingnan nyo. Hey! So Come on, nice. man. Pwede ka man lente But dyan. anyway. Makapag-lente kaya dyan. Ganun yung nangyayari. Pero, ayun, parang feeling ko, kapag nandito ako sa Japan, this is the optimal place Optimal. para makapag-isip ako, para I guess. makapag-reflect ako sa sarili ko. Sobrang peaceful. Sometimes I do that in the Philippines kapag nagmumotor ako. Kapag nakakapag-motor ako, nakakapag-isip ako ng maayos. Pero sobrang crucial talaga ng yung meron kang time to reflect on yourself, reflect sa mga lahat ng bagay na ginagawa mo, sa lahat na nangyayari sa mundo, sa paghanap ng purpose mo in life. And yun yung medyo mahirap gawin sa Pilipinas kasi magkakaroon na talaga ako ng direct comparison. Kaya ako naging paborito tong Japan kasi unang-una sa lahat, maayos yung roads nila. So you're able to walk. And through that, nakakapag-isip yung mga tao. Hindi sila, I don't know if they're always in a hurry or alam lang nila yung pupuntahan nila. Pero masasabi ko na alam nila yung direction nila pero hindi sila nagmamadali. So, I mean, in the Philippines kasi, no, parang sobrang overcrowded tayo. So, every place na pupuntahan mo, may kita. Kasi I feel like every place naman, may mga tao talagang nagmamadali. Di ba? May mga pupuntahan. Trabaho man yan, or a meeting, no? A scheduled event. Lahat ng lugar may nagmamadali. But, sa Pilipinas kasi sobrang overcrowded niya, no? Lahat na ng kasing tao sa in that area, makikita mo. So parang ang gulo, 'di ba? Parang sobrang chaotic. Right? Every eskinita, may vendor na sumisigaw, no? May mga nagmamadaling mamili, may mga nagmamadaling umuwi, and then sobrang traffic pa, dagdag pa 'yon sa pagiging noisy ng lugar, you know? And in the evening, sa mga pangit sa atin dito is doon na lumalabas yung paggabi na, doon mo na mas mapapansin yung dumi ng kalsada natin. Kasi again, a lot of Filipinos is, hindi masyadong pake. Even ganito kailiit na kalsada, as in ganyan lang yung layo, siguro mga 100 meters. Tapos naka-red light, titigil talaga sila. Sa Pilipinas kasi wala masyadong malalakaran na sidewalk and because of that, yung nakakapaglakad ka na maayos, wala kang masyadong iniisip. Wala kang iniisip na or pressure na nararamdaman
parang ang dami mo pwedeng maisip, ang dami mo pwedeng ma-realize sa mga bagay-bagay. And even yung transportation nila maayos. So, yun yung nakakatuwa talaga dito sa Japan. Ayun lang, sobrang crucial niya. Try natin bumalik dun sa may bridge. Grabe oh, tingnan nyo Diba, dito pa lang. ano lang kung anong gusto niyang Ang ganda matrip, ng no, view. na gawin, napuntahan, ginagawa lang niya. Damn! No, hindi siya nagmamadali, Pagising mo ini-enjoy sa lang niya every umaga, ganun moment. yung Sarap nun. makikita mo, as may aamoy mo, maririnig mo. Under construction tong part na to, pero so nice. For sure, kaya nila to inaayos kasi maraming tao dito kapag mga Peak peak days. seasons. Yep. Like yung autumn nga, balita ko. Pag autumn, sobrang daming tao daw dito. Grabe, tingnan nyo naman yun. Tingnan nyo yung roads. Ay, tingnan nyo yung, yung paved road na yun. Wow. Napakaganda. Napaka-solid. Ganda naman. Paborito ko talaga dito eh. Wait ako talaga dito eh. Dito eh. Ayan. Solid, di ba? Oh, tingnan nyo, view. Lakad muna ako para ma-appreciate nyo rin yung, yung paligid. Grabe talaga. Ando siya kanina. At ba't tinuturo kung alam niyo may kita? Dito siya kanina. Grabe. Ayun o. Ayun yung bridge na pinuntahan ko kanina. Yep, tinuro ko na sa kanila, Tapos Pablo. dyan Don't tingnan. worry. Tapos kanina, ayun, hinawakan ko yung tubig doon. Doon ako bumaba. Yeah, yep. Sobrang Tinuro ko na, lamig. Pablo. Don't worry. Grabe. Don't worry. Ayun yung dalawang Indians na nakasalubong ko kanina. Sobrang dami kasing benefits talaga ng pagsa-self-reflect. Especially when you're making purposeful Yeah, decisions. it clears sa life. your mind. Parang nare-reset mo yung mind mo, eh, no? Pag nag-self-reflect kasi parang mas no-organize pa yung thoughts mo. But the thing is, the hardest part of it is paano mo sisimulan yung self-reflection. Kung pag sobrang parang chaotic ng paligid mo and sobrang busy. That's why maybe sinasabi ni Pablo na that's one of the things na sobrang ganda sa Japan kasi it's very peaceful, sobrang bagay na simulan yung self-reflection nga na pinag-uusapan dito. Kasi again, I mean, marami naman siguro sa atin dito na alam na, pag nag-self-reflect ka, you take time and self-reflect, malaki talaga yung tulong doon sa'yo, lalo na kung naguguluhan ka. So, ma-organize mo yung thoughts mo, maayos mo kung ano ba talaga dapat, maiisip mo kung ano dapat yung decision na gagawin mo, na hindi ka nagmamadali or hindi ka na-impluwensyahan ng mga tao sa paligid mo. Just your own decision, di ba? Kung ano man mangyari dyan, but it's your own decision. But it's hard to start doing self-reflection, lalo na kung you're in a pressure, like, right? You're in a time crunch. Tapos sobrang ano pa ng lugar mo, parang it's hard to do a self-reflect. So, you're always like a ticking bomb. But yeah. Kailangan mo talagang lumayo sa mga bagay-bagay para nang sa ganun magkaroon ka ng headspace, ng clarity Ito. sa paggawa mo ng decision. Siyempre, hindi lang naman siya basta-basta pag-iisip ng or pagde-decide sa mga bagay-bagay. Kailangan din, when you're trying to make or trying to search for your purpose, kailangan yung bagay din na yun nag-a-align sa values mo. Isa rin yun sa Totoo. mga bagay na need mo i-consider. Kasi sobrang dami. That's one of the good things about self-reflection, di ba? Kasi most probably, mag-a-align talaga sa values mo. Kasi ikaw yung nag-iisip eh. Di ba? Ikaw nag-self-reflect. Yun yung mahirap pag, again, maraming tao sa paligid mo, daming bibig na nagsasalita sa'yo. Minsan, you make decisions na hindi naman talaga ikaw, na-impluensya ka lang sa idea ng iba. Yan. Which is, sometimes, nakakabuti, no? But, if you think about it, parang mas okay kung yung decision galing sa'yo. I don't know. May nangyari ngayong taon na to, parang wala talagang headspace to step back and think about what's really happening. Step parang back from more like reality. nagiging reactive lang kami sa mga bagay-bagay. Ako personally, from nagiging reality reactive ako.
Before, nung hindi pa kami kilala ng masyadong maraming tao, parang there's always time to think about Yeah, that's what I'm saying. what we want to do, Mhm. what's going What to I'm saying. happen. Diba? Pag hindi ka busy, it's easy to self-reflect, no? Na pag nagkamali ka, it's easy to self-reflect. Kasi parang you always have time to step back and then like check the big picture, kung ano nangyayari, kung saan ka nagkamali. But if you are so busy, parang hindi ka na maka-step back eh. You have to always be in the zone, like, you're always in game, kumbaga, sa laro, 'di ba? Hindi ka nakapag-pause you know, to prepare before you resume. Yeah. Yung current situation ko ngayon, yung health ko. Pero right now na, hindi naman ako nagre-reklamo, pero we're so blessed by the Lord na sobrang umuulan, bumabagyo ng blessings talaga. Yep. And sa team namin, or ako personally, medyo nahihirapan ako kasi medyo overwhelming siya. So, ayun talaga, sobrang halaga talaga ng yung pagsa-self-reflect. Kaya medyo naawa rin ako. Naawa ba? Pero nasa sad na ganun yung situation sa Philippines. I know, Yep. malaking bagay yung magkakaroon ka ng peace of mind or ng By the way, don't get me wrong, we do have places in the Philippines na ganito ka-peaceful, no? Na pwede mong puntahan. But again, the problem in here is time. Right? Balik na naman tayo, man. Babalik na naman tayo sa topic ng time. No? Kasi, especially if you are working, right? You almost don't have time for yourself para ka pa makapag-self-reflect. Right? May mga tao sa atin dito na ang pahinga is tulog lang. 'Di ba? Yun yung pinakapahinga nila. Ang hirap mag-self-reflect. Right? Ang hirap manghingi ng leave. Lalo na, for example, if you're gonna go on leave and the leave is not paid, parang mapaisip ka na, sayang tong araw na to. Mag-self-reflect ba ako dito ngayong araw na to? Tapos yung magkano yung kasahuling ko sa araw na yun, di mo naman mapupulot yun pag nag-self-reflect ka. Di ba may mga ganun kasi, lalo na pag you're not financially stable. There's a lot of things you have to think about. Nakakalungkot na kadalasan ang mga taong may time na lang to self-reflect is either you're not a busy person, you have time and money to self-reflect, or bata ka pa, which is pag bata ka pa hindi mo maiisip yun eh. Diba? Pag bata ka pa kasi, you always want to explore. 'Di ba? Yun yung kasi di kasalanan yun ng bata kasi you want to explore things. 'Di ba? Parang ang bilis ng lahat. Gusto mo, excited ka gawin tong mga bagay na to kasi bata ka pa, that's normal. But self-reflect, sobrang applicable niya palagi sa mga adults, right? And I feel like self-reflection is very important. No, ang ganda ng topic ni Pablo dito. That's also one of the reasons why I enjoy vlog of Pablo, because of the topics that he usually tackles. But yun na nga, ang hirap mag-self-reflect. Ang hirap din mag-self-reflect, no? Napakadali niyang gawin kung tutuusin, kung gusto mo talaga, pero ang hirap niyang simulan. Di ba? ng ganitong klaseng environment na you're able to walk or you feel safe sa paglalakad, you feel safe sa lugar, ganun. And I feel like kaya maraming ding inventions before kasi sobrang, di ba, yung mga inventors before, ang dami lang naiisip, ang dami ng theories na napoprove or theories na nagagawa. Kasi nga, talagang yung pagtunganga, meron siyang purpose eh. Mhm. Meron siyang Well, hindi lahat. Okay? By the way, intindihin natin yung sinasabi Pablo ito. Ang pagtunganga is my purpose, lalo na kung you actually think about something. Baka sila nakatunganga lang pero walang iniisip, no? Yung mga nakatunganga lang kasi wala lang. So, lang tumunganga, tamad lang. No? So, there's two types of that. Okay? May mga tunganga kasi na, nabigla kang nag-zone out because you're thinking something, you're
parang gumagawa ka ng simulation sa utak mo sometimes na, what if I do this, no? Ano mangyayari? Ano mga kailangan ko? Yung mga ganun, di ba? Yung mga ganun tayo, mga pinaplano tayo sa buhay, either it's a business or a career, or for example, if you're a performer, a performance, or if you're, an artist, a singer, a song, right? Like, kung paano mo siya gagawin. So yun, I mean, again, that's a self-reflection, a kind of a self-reflection. Like, you reflect on yourself, di ba? Tingnan mo muna yung sarili mo for you to be able to make a decision out of it. But yeah, may mga ibang tunganga na wala. Na wala lang ginagawa. Tunganga lang talaga. Effect or meron siyang magagawang bagay para lang sa ganun, ma-reach mo or matagpuan mo yung direction na gusto mong papuntahan. Ayun, marami pang ways. For example, you can also, ako before nagja-journal din ako. Before nagkakaroon talaga ako ng time para i-jot down yung mga thoughts ko. I like writing poetry, ganyan. Sometimes yung poetry ko, journal ko lang talaga din yun. Pero meron din time na instead of writing it down, nire-record ko yung voice ko, nire-record ko. Kumbaga, para may voice memo ako every time, lalo na kapag may na-experience akong matinding emotion. Ayun. Napakarami pa, sobrang dami pa. Yung pagmumotor, isa rin yung way para makapag-isip-isip ka. Kaya ako, mahilig talaga ako magmotor. Itong ginagawa ko ngayon, parang reset talaga to eh. Yung taking a solo trip na ganyan, reset talaga siya para sa akin, para makapag-isip-isip ako. Sa dami na ang ginagawa namin every time. Papasalamat ako that I'm able to do these kind of things ngayon. Lalong-lalo na I know, meron akong effect sa napakaraming tao. Nice. And that's how you use yung ano mo, no? Yung following and yung presensya mo in social media, no? That's how you use it. Diba? Yun, gusto ko palagi nasa optimal status ako, optimal self ko. Lalo na kung ano ba yun sa future na sobrang dami namin gagawin, ang daming nakatutok din na tao. So yun, nakakatuwa lang na meron akong ganitong time para makapag self-reflect. Speaking of values kasi, di ba, parang pag hindi aligned, kahit na gusto niyo yung ginagawa nyo, kahit natutuwa kayo sa ginagawa nyo, if hindi aligned siya sa values nyo, in the long run, nakakapagod siya. Parang susukuan mo siya kasi, kumbaga parang yung soul mo and yung body mo, hindi siya nagtutugma. So, ang tendency niya, magbe-break ka. Parang mababurn out ka. So, mahalaga talaga na before you put your all into something that you want to do, kailangan na-consider mo yung mga bagay-bagay. Nagkaroon ka ng enough time to think, nagkaroon ka ng enough time to get away, nagkaroon ka ng consideration sa mga bagay-bagay para lang sa ganun, hindi ka magkaroon ng burnout or for sure magkakaroon ka pa rin pero I mean, it's not something na susukuan mo agad-agad kasi nga talagang matagal mo siyang pinag-isipan, di ba? Solid yung mga ganung bagay. Totoo. Try natin umakyat sa forest. Grabe, sobrang ganda talaga dito. I love this so much. Coran K. Punta kayo dito kapag may time kayo. Akit tayo sa forest. I mean, I would love to. May two sides kasi yan eh. Either you have time, but you don't have money, or you have money, but you don't have time. And yung ano ko, yung tawag dito, yung sitwasyon ko is laging either one eh. Di ba? Ay, yung sitwasyon ko ngayon eh. Either mapera ako, no? Ang dami kong pera, you know, hindi na mo problema sa pera, but you don't have time to do something kasi you have to still grind and grind and grind, especially if you're employed, diba? Or you have time but you don't have money. You don't have money. Grabe yung batis pa lang. Tapos yung trees na ganyan, yung alam mong 100 years old na. Di ba? Alam ko na yan eh, parang malalaman mo kung ilan yung ring, yung tanda ng puno. Pag pinutol mo yung puno, di ba may mga ring yan eh. Doon mo malalaman kung gaano siya katagal.
ilang layer na. based dun sa ring nila. So pag pinutol mo siya sa gitna, makikita mo yung kung ilan ng ito may putol na puno. Ito patingnan natin. What a coincidence, man. Yan, parang parang yung may bilang yung rings diyan. Yan, yan. So parang ganyan, bibilangan mo kung ilang piraso na yung paikot yung rings niya. Yan yung ganaguhit. Pero it's not too visible right now. I don't know paano ba kinukuha yun. Pero Ako rin eh, natutunan basta alam ko lang sa ganun. isang, content creator. Ako rin. Ano siya? Ano tawag doon? Baka pares na kami na napanood ng video. Nagpuputol ng puno. Anyway, yun. So cool. May temple daw dito sa taas eh. Puntahan nga natin. So may temple dito. Tapos merong something dun. Gusto ko rin puntahan yun. Whew. Ay. Napakaganda. Awit. Pero yun nga, no? I feel like it's Nasa never lang enough, talaga no? ako. Pag nandiyan ka, I feel like it's never enough sa pag-explore. Parang you always want to go in this place, on that place. Ay, parang maganda doon, parang maganda dyan. But at the same time, you take your time. Sarap siguro doon. Kaya magkakaroon ganong oras. Nasasad talaga ako sa situation ng Philippines. Same. I hope in the future we really get this kind of environment where people can really think about life, about a lot of things. Kasi sobrang hustle natin sa life, di ba? Parang we rarely get the chance to really think about what we want to do. Sobrang rare na yung parang uupo ka lang, wala kang iisipin. Uupo ka lang, parang bibigyan mo lang ng time yung sarili mo na makapag-relax, alamin, or parang kapag nagkakaroon ka ng ganitong time, dun mo maririnig yung inner voice mo, dun mo lang maririnig kung ano yung sinasabi ng puso mo, kung ano yung gusto mong gawin. Naalala ko tuloy yung movie ni Ate Vice, yung sa And the Breadwinner. The Breadwinner. Parang sabi niya, nung scene na mahabang scene na nag-aaway sila ng mga kapatid niya, sabi niya, wala siyang time para sa sarili niya, para mag-isip. Umupo lang, mag-relax. Alamin kung ano gusto niya, ano yung gusto niya ma-experience in life. Sobrang nakaka-relate ako dun sa situation na yun. Oh, they have Wi-Fi as well, no? Ito na yung unplug eh. Ito na yung pag-unplug mo sa sarili mo. Kasi lagi ka tumatakbo araw-araw. Ang daming pressure in life, ang daming gustong mangyari, pero mahirap simulan kapag ang daming pumapasok sa isip mo eh. Di ba? Tapos ngayon, puro social media na. Oh, katulad nito, dapat di na ako nagwa-vlog eh, kasi papanoorin niya na naman doon sa social media. Oo nga. Pero, di ba, parang Oo nga naman. you're presented with a lot of things, hindi ka na nakakapag-isip. Hindi ka na, puro digest ka na lang, puro consume ka na lang, puro consume. You're not able to think. Dagdag pa yung traffic, dagdag yung walang lakaran. Totoo. Yung mahirap na transportation, mahal Isa na pa. mga bilihin. Isa pa. Tapos, yung government, Oh, man. I mean, Pablo, hindi mo lang alam after, I don't know, kung kailan mo to shoot, no? But you don't know the half of it nangyayari ngayon. Yung nangyayari this, like the situation right now that we have with the government, no? kaya medyo kaya nagigets ko rin kung saan nagagaling yung mga hinanaing ng tao. Kasi nanggaling din naman ako sa ganong situation. Na you're backed up against the wall. Wala kang pwedeng gawin, wala kang pwedeng asahan kundi sarili mo lang. So if these are the things that you're presented with, wala ka na magagawa eh. Oh man, Pablo, you're speaking to me, man. Ang only thing that you can do is step up. Yup. Yung sumayaw si Pablo, no?
Di ba? Step up kasi ultimately manggagaling pa rin sa mga tao yung improvement eh. Aha. So, kunwari yung pagbaba sa tamang babaan, pagsunod sa tamang tawiran, yung pagtatapon ng basura sa tamang tapunan dito sa Japan, walang masyado, wala kang makikita mga trash, trash bins. Talagang you're compelled to keep all of your trashes. And pagdating mo sa bahay, saka mo lang doon itatapon. Madalas sa Pilipinas, habang nagmumotor ako, nainom ng soft drink sa plastic. Bigla na lang lilipad yung plastic sa sinasakyan ng jeep. Diba? Oo Even nga. yung mga babaan. I mean, I've experienced all of those. Yung parang papara, yung magagalit pa sila sa driver, doon nga yung babaan, tamang babaan. layo na daw. Totoo. I mean, I get it, mainit. Mainit yung paligid. Walang tamang daanan. Yung iba kasi, no, yung iba gusto nila pagka para nila, kahit sobrang bilis ng jeep, kailangan hinto na agad. It just blows my mind. Paano nangyari? Paano gusto mong mangyari yun, no? Medyo mahirap yung mga daanan doon, makakadaan ka naman. Pero, I mean, if you don't follow those rules, you don't follow those things, lalong magkakaroon ng chaos. Yep. I mean, ano ba magagawa natin? Pwede tayong magreklamo sa government, pwede natin gawin lahat ng yun, pero we should still follow all those rules, all those regulations. Yun lang naman yung 2 cents ko dyan. Marami pa rin Keep throwing your 2 hindi cents. magugustuhan yung opinion ko, pero Right. I mean, improvement always starts sa sarili. And Totoo. when you're trying to find purpose, Facts. yun yung unang-una mong gagawin. Tumingin ka pa loob, ano ba yung mga ginagawa mo. Even sa music, ganun din eh. Parang you rarely hear people kapag hindi gumagana yung music nila, madalang mong maririnig na hindi gumagana yung music ko kasi hindi pa ako ready, hindi pa ako magaling. Hindi pa maganda yung nalalabas ko, hindi pa maganda yung ganito ganyan. Palaging palabas, instead na paloob. Alam nyo, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Oh, man. Tingnan mo na paloob bago. Nakaturo sa akin, no? Nakaturo sa akin. Ako may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Tingin mo na paloob bago palabas. Palay mo, may maling ginagawa sa sarili mo. Yep. Di ba? Hindi porket magulo yung mundo, ikaw hindi ka na magulo. Ito yung temple na sinasabi nila. Tapos ang pangalan niya, ayan, babasahin ko. Temple of New Beginnings. O, di ba? Nabasa ko. Mag-aaral lang ako ng Japanese. Totoo ba? Ang alam ko lang, itadakimasu. Pagkakain lang, Ohayo. no? Thank you so much. Sobrang blessed. Yeah. Libutin ko muna to. Pakita ko sa kanya yung paligid. Na ako magsasalita. Bye-bye. Bye-bye. Doing a sightseeing with Pablo, man. We're doing a sightseeing with Pablo. Pabloy. With Pabloy. Ito yung Temple of New Beginnings. The Temple of New Beginnings. Man, aesthetic. The vibe. I wanna go to Japan. Nice. That's why I always also watch vlogs of PewDiePie, because si PewDiePie and si Marzia, nakatira sila sa Japan ngayon. Sobrang kasi ang nag-edit na sa mga videos normally sa mga vlogs ni PewDiePie si Marzia na no. So yung style ng editing ni Marzia is sobrang parang ganito. Parang sobrang chill and peaceful and aesthetic. So yeah. Wow, man. I really love Japan, no? Yung culture nila. Kaya nga yung tattoo ko is like Japanese inspired. Japanese inspired yung tattoo natin. No?
I don't know if you can see it. Ayan. May AI tracking yung ano niya, no? Camera. Pablo, wait lang. Bigla tayong sinakal ni Pablo. Wait lang, wait ako, pupa ako. Oh man, sobrang peaceful, no? Ganda naman dyan, you know? Jeez! Oh, I guess si Pablo nga yung tumatakbo kanina, no? Yung sa may bridge. Napagtatalikod siya, parang siya yung tumatakbo kanina eh. Wanna see the behind the scene ng video na to, no? Natumawid si Pablo and then babalik siya para kuhain yung camera. Oh, well, I guess hindi natin makita, ano, kasi babalik talaga siya. Maybe that's the actual plan. Imagine your future legacy. Whoa. How do you see yourself 10 years from now? Mga ganun, no? Man, everything is just white, no? What's up? So, What a actually nice. dapat sasalubungin ko yung sunrise ng 7 a.m. 7 a.m. kasi yung sunrise dito. Pero sobrang lakas ng snow kanina. So, Di mo na pinostpone ko makita. na lang muna. Makikita mo pa kaya yung sunrise, no? Ngayon, pupuntahan ko pa rin yung lugar. Sayang lang kasi for sure maganda yung sunset. Pero kita nyo naman, grabe yung snow dito. Ang tindi. Yun, kapal. Man. I wanna experience that. Oh, I wanna experience that. grabe. Eh no. Oh, Grabe, no? ang hirap din mag-navigate. Pero, I mean, masaya yan, no? Pag you're on a vacation, but imagine you're actually living there. Saka talaga nakatira, tapos pupunta ka ng work. Like every day, pupunta ka ng work sa ganyan. Oh, man. Ang hirap siguro doon. Go pa rin tayo. Grabe, ang hirap mag-vlog. Hindi ko alam kung maganda ba yung quality nito, pero game lang tayo. Game. Game. Siguro yung last way na pwede ko i-share sa inyo is pag-envision ng future legacy mo. Siyempre, if you're able to do that. Well, I guess this is the last part of this 3-part vlog, no? Laking tool siya or matinding tool siya para makapaggawa ka ng mga meaningful choices na mag-aalay sa values mo. Siyempre, if you're able to envision yung future sarili mo or kung anong impact yung gusto mo mangyari, malamang, madedetermine mo kung anong gusto mong gawin in life. At the end of your journey, tanongin mo sarili mo, ano bang gusto mong iwan sa mga tao? Ano bang mensahe yung gusto mong mapulot nila dun sa ginagawa mo? If you think about that, maybe makaisip ka ng bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Ako personally, nung una talaga, I told myself, I want to become a singer, an artist, a performer for myself. Pero eventually, nung nakita ko yung impact ng ginagawa ko, yun nga, katulad ng mga messages na sinasend sa akin ng 18, ganyan, mga messages na sinasend sa akin ng mga supporters na parang our music motivated them a lot, inspired them to follow their dreams, to do things na hindi sila komportable, to celebrate yung adventure papunta sa unknown, di ba? Mga ganong bagay. And I'm really thankful na
to doing the things that I'm very passionate about. Nakita ko yung purpose ko. And right now, meron na kaming One's Entertainment. Nice. So we're really trying our best to, elevate things like fixing the processes, creating an ecosystem that's beneficial for everyone. Kasi I really believe in the culture and talent of the Philippines. And Well, makasama alam ko talaga na mga Pilipino kaunti pang dyan, oras, no? makukuha rin natin yung spotlight natin. And hopefully magtuloy-tuloy siya. Makita natin kung anong capability ng mga Pinoy, lalo na sa global market. Subok na naman yan. Grabe. So, ayun. Try nyo, subukan nyo, envision yung future legacy nyo. Malay nyo, di ba? If you're envisioning your future legacy, mag-align siya sa bagay na very passionate kayo and matagpuan nyo yung purpose nyo. Subukan na subok. Yep. Wala nang mawawala eh. And you learn as you go. So, win-win situation pa rin. Grabe, ang daming Totoo. tao dito. Best na natin na pag-usapan ang naging topic yan dito sa channel, no? Everyone's climbing up. Madami na yan, no? Madami na yan. Madaming tao na yan, ha? Pag dito yan sa Pilipinas, man, crowded yan. It's quite slippery, so you all need to be careful. This is so beautiful. Hi, Man, I don't know. got that. I'm just blessed. Sayang lang, hindi ako nakapunta or hindi ko na-witness Sunrise. yung sunrise. For sure, maganda yun. Buong paligid na papalbutan ng snow. That's so majestic just thinking about it. Mamaya na ulit ako na magkukwento. Bye-bye. What's up, boys and girls? Anyway, this is my last day. I'm just making sure na wala nang natirang gamit. Oh, TV. sayang naman, no? Hindi na ano yung sunrise doon. And it's his last day. TDD. So ayun, sana nagustuhan nyo yung trip na to. Sana nakatulong din yung mga shinare ko na ways para malaman nyo kung ano yung purpose nyo in life, para malaman nyo kung ano yung mga bagay na very passionate kayo. Wag nyo kakalimutan, tumingin paloob, and syempre palabas. If ever parang feeling nyo, hindi nyo pa rin mahanap, don't worry about it. Kasi ako up until now nga, di ba, nakwento ko sa inyo na sometimes nahihirapan pa rin ako pagdating sa sarili ko kung ito ba talaga yung direction or yung purpose ko in life. Purpose is still a process, and if you're really having a hard time, wag mo madaliin. Ang pinakamahalaga yung gawin mo lang is to reflect. And enjoy the process. always stay true to yourself to avoid yung mga burnout, to avoid yung disalignment sa values and your principles, kasi napakahalaga nun when you're trying to find your purpose in life. And alam mo naman na yun yung gagawin mo hanggang sa huli. So, just make sure na lahat yun nag-a-align sa values, principles mo, even sa skills mo. So, ayun lang, sana natuwa kayo sa vlog na to. Medyo washed out pala yung mukha ko kanina. Anyway, yun, sana na-enjoy niyo yung vlog na to. Ang hirap mag-vlog kapag mag-isa lang. lalo na kapag nasa lugar ka na hindi mo alam, hindi mo sure. Siyempre, I actually enjoy his vlog, no? I actually enjoy na anyway, yung thank parang you so much for slow watching. pace. And ayun lang, if meron kayong mga passion or meron kayong mga bagay na feeling nyo yun yung purpose nyo in life, pwede nyo siyang share sa comment section, and share your stories. Baka malay nyo, matulungan natin ang isa't isa sa paghanap ng purpose Let's natin. go. And Yep, sure. always do good, di ba? Always Ayoko choose to be good. Huwag kang mag-assume. Kaya ka nasasaktan. Also, if nagugulmihan Shit kayo naman. or if you want answers, for me, it always helps to pray. Kapag nakipag-usap ako kay Lord, parang mas nalililawan ako sa mga bagay-bagay. Somehow, nagkakaroon ako ng clarity. Iniwan ko muna yung mga gamit ko kasi mag-iikot-ikot pa ako. Pero dito ko na tatapusin yung vlog. So, maraming salamat sa pagsama sa akin. Ayun, tatandaan nyo palagi, purpose is a journey. Just always stay true to yourself. Mag-reflect kayo sa sarili nyo. Pakinggan nyo rin yung mga tao na mahalaga sa inyo. Maraming salamat ulit. Purpose is a journey, Always man. remember, ride hard, ride safe. Alright, well again, that is Pablo, no? What a nice! Grabe. Para tayo nag-self-reflect sa vlog na yon, no? Sobrang dami nating parang napaisip tayo sa mga topics, no?
na binigay sa atin ni Pablo doon. I really enjoy vlogs of Pablo, in a different way. Hindi siya katulad ng ibang vlogs na usually you're looking for like, the haha and the entertainment. And here, if you wanna watch a peaceful vlog, with like inspirational conversations and thoughts. I mean, I think mga vlogs ni Pablong the best na panoorin. But that is our reaction for today. Sana gustuhan nyo yun, no? Nagustuhan nyo yun pagsama sa akin sa buong vlog na yun. And I hope you guys enjoy the reaction. And if you want me to react to your favorite artist, favorite singer, favorite rapper, favorite song, we also react to it. Just comment down below. And that's it for me today. See you on my next vid. You guys stay awesome. And peace.